Punta na tayo sa Salen. Nagbago ba? Chiki, tanong ko sa iyo yan during the break kasi lahat na ng 24 senators ay nagsabit na ng Salen. Kompleto na ha? Kompleto na. Na-delay lang kagabi. No? Sino na nga ba yung missing? Meron dito 24 na nga ito. Yan, dyan na sila lahat. Kagabi kasi wala pa yung nasa minorya. No? Pero ngayon lahat na ay nagpunta. No? Pero mukhang ang top pa rin ay si... Di ba si Mark Villar? Mark Villar ang number one. Parang ano naman siya, hindi naman din siya surprising na siya yung top. Oo. Hindi rin surprising yung number 2, Senator Raffy Tulfo. Oo naman, oo. Senator Erwin Tulfo number 3, yung pinaka mga mahihirap na senador. Si Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, and Cheese Escudero. 18M. Yan yung mga pinakamahirap. Francis Pangilinan is 26.74 million. Lisa Ontiveros is 18.99 million. Si Cheese Escudero is 18.84 million. So, mas mayaman pala si Mark Villar kesa kay Camille Villar. Kasi ang pinakamayaman, number 1, si Mark, parang pang-anim lamang si Camille. Tama ba yung bilang ko? Yes. Okay. So, kompleto na po. At sa Senado, hinihintay po namin. Kasama namin si Marian kahapon. Yes. Thank you, Marian. Congress reporter natin. Ang tabay din daw siya kasi parang after doon no, liderato at saka nung minorya ay nagbigay ng salin sa lower house. Parang wala pang gumagaya. Pero hindi mo, hinihintay doon, ano yung pangalan ng commission ulit? Para yung sabi ni Marian kagabi, hinihintayin nila yung commission na parang siguro magbigay ng rules. Hindi ko alam ba't kailangan ng rules. Sabi ko nga sa kanya, bakit kailangan ng commission? Bakit antayin yun? Ang dami na nag-release ng SALN. Actually, hindi naman nga kailangan ng rules Yun rin lang ang hindi ko maintindihan bakit hindi mailabas agad ng executive department yung kanilang SALN. Yes. Kasi di ba nagkaroon pa ng informal meeting yung mga cabinet secretaries last Saturday to talk about the SALN. Ang hindi ko rin maintindihan, bakit pinag-uusapan pa kung magre-release o hindi? Parang apakadali namang ilabas ng SALN. Just give the go signal. Merong sinabi ang isa sa mga congressmen tungkol sa SALN. So, tingnan natin kung ano ang kanyang sinabi tungkol dyan. Kasi parang ang sinasabi ng Malacanang, willing daw maglabas ng SALN base sa guidelines na inilatag ng ombudsman, which is mas maluwag daw compared doon sa guidelines noong nakaraang administrasyon. Pero ilabas nyo na lang kung kailangan dahil hinihingi ng taong bayan, di ilabas nyo na. Ayun na nga ano naman ang masama kung ilalabas? Exactly. Narito po ang mga sinabi tungkol dyan ni Congressman Terry Redon. Yung pong Senado, meron silang sarili na pong SALN policy na ini-implement na lang po nila. Kaya I think mabilis po yung pag-disclose ng pong SALN. No? Pero the Speaker po kasi initiated a SALN review committee. Nandyan ho talaga titignan ano ba yung mga kailangan ma-disclose. It's not a question of if. It's just a question of when. Di ba? So, I think darating din po tayo ron that the SALNs of House members will eventually and ultimately be disclosed to the public. Okay. Bilisan na natin, no? Mga congressman. Hintayin namin yan. Alam namin na nagbabalik tayo sa tradisyon na to. Okay pa rin yan. Para masimulan namin bantayan ang inyong mga yaman habang kayo nakaupo. Ginagawa naman kasi siya dati. Bakit ba kasi nahinto? Hindi na kailangan ng mga guidelines, diba? Kasi ginagawa na nga dati. Di sundin na lang yun. Redact yung mga, mga address, mga ganyan, mga birth date. Tanggalin na lang yun. Yung mga yun. O mga minors na pangalan, yun.